just to clarify a couple of things, no. At this time, because this is already March, no. So nagpunita ng sedula noong August Correct. 1896, and then they started fighting. Correct me if I'm wrong, no? But my understanding is itong mga puwersa ni Bonifacio, hindi sila masyado nagtatagumpay, no? Aha. Doon sa kanilang mga laban. They were not very successful in Manila kasi syempre doon nako-concentrate yung mga Kastila. Meanwhile, sa Cavite, lumalakas yung katipunan doon. So kumbaga, ang pagkaintindi ko, parang in a way, itong sinasabi mo ngang puwersa ng Magdalo na mga pinuno niyan, mga mas mayayaman, no? Kaya may mga tauhan sila na na-mobilize nila, no? Parang medyo yumayabang sila, right? So, magkasama namang lumaban ng Magdiwang at Magdalo sa totoo lang. Pero marami pang meron pang isa pang kailangang layer na makita dito na hindi masyadong nadidiscuss. And what is this? Si Andres Bonifacio, when he was in Cavite, alam naman natin na si Andres Bonifacio, pambansa na siyang mag-isip. Hindi siya nag-iisip in a local way. So, ang nangyari dito, tandaan natin, bakit faithful yung mga tao ni Aguinaldo sa kanya? Because he was acting like a mayor of a town. Siya ay Gobernador Silio, kapitan ng bayan ng Kawit. So, ang tao niya, basically, inaalagaan niya. Si Andres Bonifacio, kung may mga hindi pangsunod, hindi siya masyadong nade-negotiate. No? Si Andres Bonifacio, pag hindi ka sumunod, tanggal ka. Nakita niya merong isang Caviteño na tinanggal ko na yan bakit pa nandito yan, sabi ni Bonifacio. So, una pa lang sa sampa niya sa Cavite, nagkakainitan na. And then, of course, the other thing was, kasi sabi nga ng mga historian, single-minded man si Andres Bonifacio.